Ngayon po mga ka-YouTuber ay magtuturo tayo kung paano mag-assemble ng isang desktop computer na isang set. So, wag na po natin patagalin. Diretso na po tayo. Una, bili po tayong casing. Yung casing po, nasa atin po yan kung anong gusto natin casing, kung may yung mga ilaw-ilaw ba. Minsan mayroong ganito, dagdag na ganito, minsan naman mayroong wala. Yung casing naman, mayroong kasama power supply. Ito, power supply, minsan nasa loob dito. Pagbili natin ng casing, kasama na siya pagbili. May kasama na ring CD-ROM, DVD-ROM, minsan naman wala. Minsan mayroon, depende yan sa presyo ng casing na binibili natin. Kasama na yan. Ayan. So ngayon, kung ang casing natin ay walang kasama power supply, bibili tayo ng power supply. Pagkatapos, bibili tayo ng motherboard. Ayan, yung motherboard. So yung motherboard, wala po siyang lamang processor. Bibili tayo ng processor na match dito sa ating board. Ayan. Yung processor na may kasamang CPU pan. Ayan. Tapos, bibili tayo ng hard disk. Yan. Tapos, bibili tayo ng memory o RAM kung tawagin. Ayan, dalawa to. Pwede rin naman isa lang. Kasi na ating board po ay dalawa po yung lagay ng memory. So, dalawa po yung nilagay ko rito. Ayan. Tapos, bibili din tayo ng SATA cable. Dalawa yung nakalagay rito kasi para sa hard disk, ang isa naman ay para doon sa DVD-ROM. Kasi may DVD-ROM kasama yung ang casing ko. Tapos, bili rin tayo ng video card para po sa mga gaming dyan, gamers. Kahit wala naman video card, gagana rin ang ating computer. Kasi yung video card, dito po ikakabit yung connection papuntang monitor. Pero kung wala yung video card, meron naman na dito yan sa board, ito yung connection papuntang monitor. Pero kung may budget naman tayo, mas may video card. Tapos BGA cable, keyboard. Itong BGA cable, ito po yung connection ng CPU papuntang monitor. Tapos keyboard, mouse at monitor. Ayan po. Yan po yung isang set ng desktop computer. So pag nabili natin yan, pag napili na natin yan, yung mga parts na yan, makaka-symbol na po tayo ng desktop computer. So ito, pag nag-symbol tayo, kailangan din natin gumamit nito. Yung iba naman din na gumagamit, pero ito may purpose po ito, kaya kailangan ko itong gamitin sa pag-symbol ko ng desktop computer. Okay? So, start na po tayo. So, una po nating ikabit sa ating desktop computer casing ay ito pong power supply. So, ngayon, kung mayroon naman na power supply yung ibang casing, hindi na po natin ito kailan ikabit kasi nakakabit na. Pero sa pinakita ko sa inyo ay wala pa. So, kakabit po natin yung ating power supply. Yan po. So yung power supply po natin, mayroon po siyang 4 na tornilyo. Ang tornilyo po ng power supply natin, kung makikita nyo, may kasama siya sa pagbili ng casing. Yung ganito po ang hitsura. Ayan. Ganito po ang hitsura ng tornilyo ng power supply. Para hindi tayo magkapalit-palit o malilito. Ayan. So, 4 na tornilyo. Dito, mayroon na pong power supply ang ating pong casing. Ayan, may power supply na po. So, ang next po natin na gagawin, sinasabi ko sa inyo kanina, ito. Ayan, gagamitin po natin ito ngayon.
Ang purpose ko po nito para iwas po ng ground. Kaya yung iba, nagluloko yung computer o yung board o yung CPU o yung desktop computer kasi grounded. So ilalagay po natin ito siya sa lahat po ng lapatan ng screw ng ating board. Yan, tulad nito. Yan. Ayan po. Ang kasunod na gagawin natin ngayon ay itong board naman. So mayroon po, tanggalin natin itong back plate. Ayan. So ito po yung pinaka back plate ng ating board. So para dito yan. Ayan. Yan pala. Ganyan. So para dito yan. So napapansin po natin yung ating pong casing ay mayroon pong backplate. Tatanggalin po natin itong backplate na ito. Yan. Kasi may pinanggalingan po itong casing na port. Ayan po. So magkaiba po yung backplate niya. So nakadepende po yan kung anong port yung ikakabit natin. So ito po yung port natin. So ito yung backplate niya. So ito yung ikakabit natin ngayon. Okay. So, ikabit muna natin yung back plate. So, pagkabit ng back plate, tama mo lang yan. Tapos, tutulak mo lang siya para mag-ano siya. Sumakto. Ayan po. Tapos, dito tayo sa board. Kunin mo natin tong processor na may fan. Ayan. Bago natin ipasok yung board dito sa ating casing, ay ikabit muna natin yung processor. Ayan. So dito sa board, ihilain nyo lang ito. Ihilain mo lang papunta sa'yo. Tapos, iangat mo. Ayan. So, ito yung pinakalock. Tapos, bubuksan mo ito. Ayan. Tapos, kakabit natin tong processor. Ito po yung processor. So, pagkabit dito, mayroon po pala tandaan dito sa ating processor. Ayan. May mga palatandaan yung kanyang terminal. Dito may kanto yung tatlo, ito wala siyang kanto. Pero mayroon din palatandaan tong paano ilagay yung processor. Ayan. So mayroon po ditong awang. Ayan. Mayroon po ditong awang. Ito, may awang po siyang dalawa. So nakikita po natin dito, mayroon po din po dalawa. Kung titignan din natin sa ilalim, ito yung walang kanto. Tapos yung tatlo may kanto. So ito yung walang kanto, ito yung walang kanto. Dito natin tatapat yung ating processor. Ayan. So pag nakakabit na yung processor niyan, huwag po nating kalimutang lagyan ng thermal paste. Ito may nakalagay na po siya. Thermal paste po ang tawag niyan. So hindi na po natin lalagyan dahil may nakalagay na siya kasi naikabit na dito sa ibang board. So, sasara lang natin. Tapos, ibabalik natin to. Ilalak natin ng yan. Kabit na po ng ating processor. Tapos, kasunod, ikakabit natin ng ating CPU fan. Ayan.
Ayan, inikot-ikot ko lang siya para hindi pangit tignan. Sinakto ko lang itong sasalpakan ng CPU fan. Ayan, nandito siya. Ayan. Para sumakto lang, hindi siya pangit tignan. Ayan. Ayan po yung ating CPU fan. So, hihigpitan lang po natin yung 4 na tornilyo. Ayan. Yung paghigpit natin ay pakros para hindi po siya maghihilaan, pantay sila. Ayan. So, hihigpitan na po natin siya hanggang wag niyo pong bersahin yung hanggang sakto lang na hindi na siya maikot. Pwede na po yung higpit na yun. Ayan. Pag nakalimutan nyo pong lagyan ng thermal paste yung ilalim ng processor, mabilis uminit yung computer, at kung umabot siya sa degree na kanyang timer na mamamatay siya para hindi siya masunog. Kaya kailangan may nakalagay talagang thermal paste. Ngayon, okay na. May nakakabit na pong CPU, processor sa ating board. So, pwede na natin siyang ikabit sa ating casing. Ayan. So, yung nilagay natin na backplate kanina nandito. So, tatapat lang po natin yung ating likod. Ito. So, pasok natin ngayon sa board. Ayan. So, papasok natin dito sa backplate. So, nakita natin, pasok na siya. Ayan. Tapos, iskruhan natin ngayon yung ating board. So, ang iskru ng board, tandaan nyo po laging ganito, yung para may ulo siya. Ayan. Ganyan ang forma ng iskru ng ating mga board. Ayan. Ayan. So, kung ilan po ang abot ng ating screw, i-screwan po natin. So, tumama po ito dun sa mga nilagyan po natin ng masking tape. So, yung may masking tape po, saan na po silang puputas. Ngayon, nakakabit na po yung ating board. Ayan. Nakakabit na po ang ating board. So, kasunod natin gagawin, yung casing dito mga ka-YouTuber, may yung kabitan ng hard disk is ito. Ayan. Ditanggal yung kabitan ng hard disk. Pero yung iba,
wala namang ganito ibang klase yung kabitan ng hard disk, minsan meron lang dito. Tapos yung hard disk nila, ito, sinasalpak lang na ganyan. Tapos may tornilyuhan dito. Pero yung casing po natin ngayon, mayroon siyang lagay ng hard disk. So, ikakabit muna natin yung hard disk dito. Ayan po. Kabit na yung hard disk. Tapos, lagyan natin ng tornilyo yung hard disk. Ayan. Silalak lang po natin. Ayan. Tapos, tutornilyo na po natin dito. Ayan po. So, kasunod natin gagawin, kakabit naman natin itong RAM. Ayan. Kakabit natin yung RAM. Ang pagkakabit po ng RAM ay ito po mga ka-YouTuber, mayroon po ditong awang. Mayroon din po ditong awang. Ayan. So, itatapat lang po natin yung awang na yan. So, itutulak muna natin to. Ayan. Itutulak po natin kabilaan. Ayan. Ito po yung mag-lock nya. Tapos papasok po natin to. Ayan. So ididiin lang po natin siya. Pagkadiin natin ito, automatic maglalak po itong kabilaan. So ididiin natin sila. Ayan. Ayan na pagdiin. Ayan. So maglalak siya. Ganon din sa isa. Ayan. Ayan. So yung RAM, kapag ang board natin ay 3, dapat ang RAM ay DDR3. Kung DDR2, DDR2. O yung mga latest ngayon, basta kung bago tayo bumili ng RAM, alamin muna natin kung anong RAM ang pwede sa board na binili natin. Ayan. So dito sa nakikita natin, DDR3 po ito. Ayan. So itong nakikita natin kanina, yung fan kanina na kasama sa casing, ganito po yung dulo niya. So hahanapan natin siya kung mayroon siyang masasalpakan sa board na to. Kasi minsan yung iba, yung board walang extra na pwede sasalpakan ito dahil wala naman ganito kung pasadya. Pero dito maghatay, mayroon tayong nakikita. Ayan, puti po na yan. Ayan. So, katulad yan sa pan dito. Ayan, nakikita natin dito, connection na yan. So, dito, pwede natin siyang i-salpak dito. Itong fan na ito. Ayan po. So, nakasalpak na yung fan, gagana na rin yung fan. Next, ngayon dito na po tayo sa ating power supply. Ayan. Ayan. So dito, ito, hahanapin niyo po itong part ng power supply. Hahanapin niyo po ito. Hahanapin niyo rin dito sa board. So dito siya, ito, itong saksakan na ito. Ayan. Dito po yan, nakakabit. Ayan. So nakakabit na siya. Tapos itong malaki, ito yung marami, dito po siya. Ayan. Nakikita niyo po yan. So dito po siya. Ayan. Tapos ito sa natira, ayan. Ito po yung para dun sa CD-ROM. Ayan, mayroon po connection ng CD-ROM na ganito itsura. Ayan. Power supply po ng ating CD-ROM. Ayan. Power supply ng CD-ROM. Tapos ito namang isa ay doon naman sa ating hard disk. Ayan. So nakakapit na sa hard disk. Nakakabit na rin sa CD-ROM. Ayan, yung ating power supply. Nakakabit na rin sa board. Ito.
at ito. So ayan. So next natin gagawin yung SATA cable. Isa sa hard disk at isa sa CD-ROM. Ayan. So i-connect muna natin ito sa CD-ROM. Ayan. Yung kabilang dulo sa CD-ROM. Ayan po. Nakakabit na po siya sa CD-ROM. Yung isa naman, ito pa. Oh, yung kabilang dulo naman nito, galing po ito sa CD-ROM. Ayan, galing po ito sa CD-ROM. Yung kabilang dulo naman, ikabit po natin dito sa SATA terminal ng board. Ayan. So dito natin ilagay sa pangalawa. Ayan. Sa pangalawa natin ikakabit. Pero kahit saan naman dyan, gagana yan. So nilagay ko lang siya sa pangalawa kasi gusto ko ilagay sa number 1 yung ating hard disk. So yung kabilang dulo naman ito, kabit natin sa hard disk. Yan. Yan. Kung medyo nahihirapan po kayo magkabit, hindi na pong pagkakabit ng hard disk ay kinabit na natin ano yung ayan. So, nakabit na po siya sa hard disk. So, connect naman natin siya dito sa number 1. So number 1 na kapitan. Ayan. Ayan. So nakakabit na yung ating CD-ROM, power supply, motherboard, hard disk. So ito pa pala siya. Kapit naman natin itong connection ng ating ating board papunta sa casing, yung ating power switch. Ito, pag nag-on po tayo dito, ito po yung connection. So may mga butas po dyan mga ka-YouTuber. So ang butas po natin dito ay 2, 4, 6, 8, 9 ay bakanting isa. Yung isa naman 2, 4, 6, 8, 9 din may bakanting isa pero nasa gitna yung bakante banda kasi nasa bandang 3/4. Dito naman nasa dulo. So hanapin po natin dito yung may ganong bilang na pin. So ito nakikita po ninyo ito. Ayan, ito pong part na ito. Ayan po. Kung nakikita po ninyo ito, ayan. Ayan, ito. So, ang kanyang bakante po ay nasa dulo. So, hanapin natin itong may bakante nasa dulo. So, ito. Ito po yung may bakanting sa dulo. Ayan. Titignan natin yung 2, 4, 6, 8, 9. So, ito yung may bakante sa dulo. Pero, hindi po siya hindi po tapat sa kanya. Pag kinabit po natin, nasa kabila. So, ibig sabihin, hindi natin to pwedeng ikabit. Yung part na to. So, titignan po natin dito kung alin po dito yung kanyang switch. Ayan po. Ayan. So itong connection na ito ay para sa ating audio. So hanapin natin yung connection para sa ating audio.
audio. So, itong isa para sa USB sa harap. Ayan. So, dito nakikita natin. Ayan po. Dito po siya. USB. Ayan po. Isa. So, dito yung bakante. Dito naman, nandun yung bakante. So, dito natin siya ikakabit. Ayan, si USB po lang sa harap po. Ayan. So, dalawa po yung kanyang kabitan. So, kahit saan sa dalawa, pwede natin ikabitin. Ayan. So, ang kanyang switch dito. Ayan, nakatago pala yung isang switch. Yung wire. Ang wire ng switch ng casing. Ayan. Ayan. So ito, hahanapin natin po yung switch. So ito na siya, yung para dito. Ayan. Ayan. Sakto na po yung ano niya, walang butas, nandito po. So, kakabit natin dito. Ayan. Yan. So ito, mayroon pang natitira na wire galing sa ating casing. So mayroon pong apatan dyan. Dito po natin ikakapit yan sa apatan. Ay, hindi dyan. Apatan. Abot, no? Iba yung casing, di abot. Connection to speaker. Dapat po tayo makita ang apat mga ka-YouTuber. So pwedeng wag na po natin itong ikabit. Hindi po ito mapapagana sa ating casing. So ito pong casing natin ay mayroon po siyang ganito. Ayan, so para dito yan. Mayroon siyang memory. So di naman natin masyadong kailangan to. So kung hindi natin abot yung wire, wag na po natin piting ikabit ito. Ayan. Saan itong isa? So itong isa po sa audio, ay nandito po yung audio. So, kita naman natin yung audio. Ayan. Sa bawat board kasi iba-iba po yung itsura ng board. Kaya pag iba't ibang casing, iba't ibang board, iba't iba din yung kanilang pwesto. Ayan.
So, buo na po yung ating computer, yung ating desktop computer. Ayan. So, last mga ka-YouTuber ito, yung ating video card. Dito po nakakabit itong video card natin sa kulay dilaw. Ito po, kulay dilaw na yan. Dito po nakakabit yung ating video card. Ayan. Yan, so dito nakita po natin wala pa siyang butas. So yung dating kinabitan ay dito, so hindi siya tama sa board ngayon. So babaklasin na po natin itong butas na ito. Ayan, puputulin lang natin to. So ito na po siya. Ayan po. So nabas na po siya dito. So ito, pwede na itong ilagay dito. Ayan. Ayan, huwag na. So yan po mga ka-YouTuber, buo na po yung ating desktop computer. I-try po natin ngayon yung connection ngayon na monitor. So dahil mayroon po tayong video card, kung wala po tayong video card, dito po natin ikakabit yung ating monitor. Pero dahil may video card po tayo, so dito natin siya ikakabit sa ating video card. Yan po. Po yung ating connector, yung VGA natin. Yan. So lalak lang po natin. Yan. So yung kabila naman ay connect naman natin sa ating monitor dito sa likod. Yeah. So ito po ang connection na ito. Ito na po yung papunta sa power, yung sa outlet ng kuryente ng monitor. Ayan. So nakakonect na po sa monitor yung ating pong CPU. So ngayon naman, i-connect po natin itong ating keyboard. Ating keyboard. I-connect naman natin sa ating board. So may kulay po ito. Ayan. Yung kulay ng keyboard is violet. Yung kulay ng mouse is green. So hanapin po natin kakulay nito sa likod. Ayan. So dito po siya. Ayan po. So mayroon naman siyang marka kung paanong pagkapasok. Huwag niyo po tusok ng tusok diretso. Mayroon po siyang hugis. Ayan. Titignan niyo na po yung hugis. Ayan. Tapos next ay ang ating mouse. Ayan.
So yung mouse natin ngayon ay USB type. So wala tayo yung mouse na kulay green. So USB type siya. So kahit saang parte lang po dito ng USB ikakabit ang ating mouse. Ayan. So ayan po. So papaganahin na po natin ang ating computer. Saksak po natin ang ating monitor. Ayan. Tingnan natin kung gumana ang ating inassemble na The computer. Bluetooth device is ready to pair. Ayan na po ang monitor. Nakasaksak na po siya. Ayan. Ayan na po ang monitor. Nakasaksak na po siya. So ngayon naman, yung wire naman ng CPU, yung ating inassemble na desktop, ito, yung wire nito, ayan, saksak po natin ng wire dito. Ayan po. So, isasaksak din natin sa kuryente yung ating dulo nito. Ayan. So ngayon, nakasaksak na po siya. Yan lang po yung connection. And may ilaw na yung power supply natin. Mayroon siya indicator kung may power na siya. Yan. So may power supply na may adjustan dito. So wala naman dito. Yan, may ilaw. So try na po nating buhayin. Ayan. Dito po yung switch ng ating desktop casing. Ayan. Try natin buhayin kung buhay na siya. Ayun. Umikot na po ang ating desktop computer. At yan, Foxconn. Ayan. So Foxconn po yung ating motherboard. Ayan po. Yung ating motherboard ay Foxconn. So ayan na po siya. Ayan. So ang ating processor ay Core 2 Duo Quad CPU U6600 2.40. Ayan, yung nilagay nito sa ilalim nito. Ayun po yung CPU natin ngayon. So, medyo sinauna na ito pero ganun lang po. Mabago man, latest man, pare-parehas lang po ang pag-assemble ng computer. Kumbaga, kung gusto natin ng latest, papalitan mo lang naman ito, yung board, yung processor, ayan. O yan, umikot din po yung pan dito sa gilid. Ayan. Umikot din po yung ating video card. Ayan. Ayan po, function po sila lahat. Ayan. Yung hard disk po natin, titignan po natin yung hard disk. Ayan po. Ayan. Na-detect na po yung kanyang CD-ROM, yung ating hard disk. Ayan. Ito po yung hard disk natin, WDC. Ayan. So, ito yung DVD natin, detect na po niya. Ayan. So, nakalagay lang po rito na simusiting ROM. Kailangan na iayos pa natin yung ating yung oras ng ating motherboard. Kaya ganyan siya. So, press 1 to F1, press F1 to reset up, press F2 to default and continue. So, ipindutin natin yung F1. Tingnan natin. Yan na po yung lumabas. So, yun lang po mga ka-YouTuber. Buhay na po ang ating inassemble na desktop computer set. Ayan. So, hindi pa po natin ito magagamit kasi nga po, inassemble pa lang natin siya. Wala pa po siyang program na nakalagay sa hard disk. So, ang kasunod na po natin itong gagawin ay i-reprogram natin. Lalagyan po natin ng OS itong hard disk. Lalagyan po natin ng Windows kung anong klaseng Windows. So, hanggang dito na lang po muna tayo. Ganun lang po kung paano mag-assemble ng desktop computer na nakasit na kasama keyboard, mouse, tsaka monitor. So,
huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification button para sa sunod natin na mga upload na videos. At sa sunod natin na videos ay atin naman ay turo kung paano i-program o paano mag-format ng desktop computer. So, ayan po. Maraming salamat.